Previously, on the Battle of the Culinarians, our students took on Greek cuisine. Some impressed with their execution, while others struggled with seasoning. In the end, Vince rose to the top. Will he defend his title this week? Or will a new contender take his place? Let's find out as this week's Battle of the Culinarians continues. Match 20. Today we'll be making katsudon, okonomiyaki, and yakitori. For yakitori, we'll do two tori momoso or chicken thigh with salt, and then tori momotare chicken thigh with teriyaki sauce. Medyo dark. Nasobrahan ka sa soy sauce. So very good. Hindi lang cover dito. Pero okay lang. Ganda naman dito. Okay lang. Luto naman. Ito lang. Yung dahil sa ganito. May kasama ng pait. So for today, gumawa kami ng Japanese cuisine. Then yung feedback sa akin ni Chef is okay naman lahat. Yung isang dish ko is konti na lang para perfect na lang yung pagkaluto. And overall, perfect naman lahat. So yung feedback ni Chef is, yung sa okonomiyaki ko, na-overrun ko siya sa toppings, pero good yung texture nung pancake. Sa yakitori naman is medyo na-burn ko lang siya, kaya may pait-pait pa siya. Tapos yung katsudon naman, nagustuhan din ni Chef is, tapos well-balanced din yung flavor. Tapos, ang mali ko lang dun is hindi na-cover yung rice. Yung katsudon ko po is masyadong matamis po. Saka, iserve ko siya ng malamig. Well, yung feedback ni Chef is that na great overall effort, pero with the katsudon specifically, kailangan ng seasoning, yung okonomiyaki, more sauce, and for the yakitori, specifically yung show yakitori, needed more salt. Sa okonomiyaki is undercooked kasi masyado akong nag-rush sa pagluto niya at hindi ko naluto yung pinakaloob niya. Sa katsudon ko naman, okay naman yung pagkaluto, perfect yung pagka-plating, saka well-seasoned po. Tapos sa dalawang dish na Tara Momo Show is kalimutan kong mag-produce ng salt and pepper lang. Nalagyan ko ng sauce yung lahat ng grill ko na chicken po. Ang feedback ni Chef sa ginawa kong dish is nasobran na ako sa cooking time. Pero okay naman yung mga flavor niya, yung mga balanced flavor niya. Yun lang yung sa cooking time lang. Sobran. This week's rankings take an exciting turn as performances shift and new contenders rise to the challenge. With pressure building and standards getting higher, only the most focused and skilled culinarians will secure their place at the top. Okay naman po. Medyo na nahahasa. Tapos medyo nagiging competitive na rin po. Saka yun po, kinakabahan lagi. So ayun, nagulat nga ako kasi top ako ng top 5 ngayong week. Dahil hindi ko yun naman ito inaasahan, hindi naman ako ganun kagaling masyado pagdating sa loob ng kusina. Mas lalo akong nabigyan ng kumpiyansa para mas galingan pa sa susunod na gagawin pagdating sa loob ng kusina. Well, ang ganda ng feeling considering na most of the time nasa middling ako nung class. So, naka-reach ako ng top 5 the first time. Mas maganda yung feeling. Siyempre, masaya ako at nakabilang ako sa top 5. Siyempre, kahit sino naman magiging masaya. Masaya po. Sobrang saya po. Tsaka, tawag dyan. Yun lang po, masaya. Wala akong masabi. Masaya. Saka, nakaka-proud din sa sarili ko na nag-improve ako ng konti. Paano.
Yung feeling na makasama sa top 5 is very parang exciting kasi sa lahat ng ginawa namin this, parang confident ako na lahat ng gawa ko is pasok sa panlasa ng mga chefs. And sa pagiging porsigido ko as a culinary student and yung passion ko about sa pagluluto is na fulfill ko yung duty ko as a disappointed. Kaya lang, ganun talaga ang life eh. You win some and you lose some. Unfortunately today, I'm the latter than the former. So, yun. Gagalingan ko na lang ulit next time. Talaga. What went wrong? Siguro, feeling ko, okay naman yung performance ko. Kaya lang siguro mas maraming naging magaling sa akin. Ayun. This week's lineup has changed. Anton climbs to the #1 spot, while Justine moves up to #2. Stay tuned and find out who remains in the running as the Battle of the Culinarians heads into its 4th and final week.